Balikan natin ang Senado kung saan tensyonado ang naging sagutan ng bago at dating chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na sina Senators Ping Lacson at Rodante Marcoleta kaugnayan ng pagkakaloob ng Witness Protection Program. Habang nadawit na rin sa pagdinig si DPWH Undersecretary Robert Bernardo, gayon din si dating Senator Bong Revilla at ako Bicol Representative Elizalde Co sa modus operandi ng substandard at ghost flood control projects. Ang mga pinakahuling detalye sa pagdinig ihahatid live ni Raymond Dadpaas. Lakay Raymond. Newell, naging mainit ang pagsisimula ng ikalimang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Ito ay nang nagkasagutan sina Senador Ping Lacson at Senador Rodante Marcoleta. Nag-ugat ito sa pag-question ni Marcoleta dahil pinaboran ni Lacson si Bryce Hernandez sa tanggapin sa Witness Protection Program kumpara sa mag-asawang Sara at Curly Vizcaya sa isang interview. Does the chairman has the prerogative or the right to make judgment? No. That's my perspective, no? That's my personal opinion outside of the hearing or outside of this hall. So don't question my opinion. I am not questioning your opinion, Mr. Chair, but you are the chairman of this committee. Anyway, let's proceed with the You are not interested in the prejudicial question that I am going to raise, Mr. Chair? Go ahead, you raise your Kaya nga sinasabi ko sa inyo an investigator, we are investigating. Away kagad tayo rito. Mr. Chair, we are still investigating. Nga ng hearing ay patuloy na nagkasagutan ng dalawa. Tinanong Lacson kung bakit masyado siyang protective sa mga diskaya na itinanggi naman ni Marcoleta. Itinuloy na ni Lacson ang hearing at pinakinggan ang testimonya ni dating Bulacan 1st Engineering District Engineer Henry Alcantara. Ito niya idinitalye ang kanilang operation sa mga substandard at ghost flood control project. Pinangalanan si dating DPWH Secretary Robert Bernardo na siya umanong nag-iito sa kanya paano ang gagawin. September 2021, nagkakilala kami ni Congressman Saldico sa isang pagtitipon meeting sa Shangri-La, Bonifacio. Doon ay napag-usapan namin ang plano ni Kong Saldi na sumubok na magbaba ng pondo papunta sa aking distrito para sa iba't ibang proyekto. Pagkalipas ng higit kumulang na isang buwan mula sa aming unang pagkikita, ako ay nagpasa sa kanyang listahan ng mga proyekto na may kaugnayan sa flood control at ang mga proyekto yung tayo lumabas sa General Appropriations Act of 2022 na nagkakahalaga ng, dito po, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na proyekto po ito at ang pagkakatanda ko po ito ay 519 million, ang una po. Sa pagitan ng 4 na taon, mula 2022 hanggang 2025, naging tagapagtaguyod si Kong Saldi ng mga proyekto sa Bulacan First. May higit kumulang 426 na proyekto. Ang kabuang halaga ng proyekto na ito, ayon po sa nalakap kong record, ay hindi bababa sa 35 billion, 24 million pesos. Million or billion? Billion. 2022 hanggang 2025 ay nakapagbaba siya ng 426 na proyekto na may kabuang halaga na 35.24 billion pesos. September 2021, nagkakilala kami ni Congressman Saldico sa isang pagtitipon meeting sa Shangri-La, Bonifacio. Doon ay napag-usapan namin ang plano ni Kong Saldi na sumubok na magbaba ng pondo papunta sa aking distrito para sa iba't ibang proyekto. Pagkalipas ng higit kumulang na isang buwan mula sa aming unang pagkikita, ako ay nagpasa sa kanyang listahan ng mga proyekto na may kaugnayan sa flood control at ang mga proyekto yung tayo lumabas sa General Appropriations Act of 2022 na nagkakahalaga ng, dito po, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na proyekto po ito at ang pagkakatanda ko po ito ay 519 million, ang una po. Sa pagitan ng 4 na taon, mula 2022 hanggang 2025, naging tagapagtaguyod si Kong Saldi ng mga proyekto sa Bulacan First. May higit kumulang 426 na proyekto. Ang kabuang halaga ng proyekto na ito, ayon po sa nalakap kong record, ay hindi bababa sa 35 billion, 24 million pesos. Million or billion? Billion, Your Honor. Para sa MBC TV Network News,
Ito si Raymond Dadpas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Live mula sa Senado, maraming salamat lakay Raymond Dadpaas.